Good morning, everyone. Ay, good afternoon pala, everyone. Ang ating tatalakayin ngayon kung gaano nga ba kahalaga sa atin ang mga salita ng Diyos at kung saan-saan po natin itong Bible verse na makikita sa Bible. Napakita po natin kung ano po yung kahalagahan. Bakit ang kadalasan sa marami ay nagpapahayag ng salita ng Biblia para ipaunawa or paintindi sa mga tao yung kanyang natututunan. Dito po, kasi makapangyarihan po talaga ang salita ng Diyos. Pagpapahalaga sa salita ng Diyos, kailangan po yun at kasi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Makikita po natin din yan sa para lang sa akin yung Hebrews 4:12. Yan po natin mababasa at syempre yung natutunan ko po sa Psalm 19:7-11. Yan din po yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating pamumuhay. Kaya bakit natin kailangan o pag-aralan ang Biblia or salita ng Diyos? Ipinapakita rin sa atin ng salita ng Diyos kung gaano tayo iniibig ng Diyos. Makikita po natin diyan sa Roma 5:6-8. Buksan po natin ang ating Biblia sa Roma. Makibukas tayo sa Roma. Magbabasa tayo sa Roma chapter 5:6-8. Dito po natin mababasa, no? Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yan po yung kung bakit kailangan nating basahin ang Biblia. Kailangan po, dahil pinapakita po ng Diyos sa atin kung gaano niya tayo inibig. Ito po yung mababasa po natin sa Roma 5:6-8 and Isaiah 53:1. Yan. Isaiah 53:1. Basahin lang po natin. 53:1. Yan po. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo ipapakita ang iyong kapangyarihan? Sa naman, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang kumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa kahirap na dinaranas niya at sa mga hampas ng kanyang tinanggap.
Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ay dapat na tumanggap. Talagang siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita, tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay nilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya ay walang kasalanan at nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y nabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y may sasagawa ang aking panukala. Yan po yung dahil sa pag-ibig po ng Diyos sa atin, inialay talaga niya ang kanyang kaisa-isang anak, walang iba kundi si Jesucristo. Kumbaga nakatakda na po lahat ng mangyayari. Akala natin sa nangyayari sa kanya, akala natin pinurusahan siya, pero ang hindi natin alam na si Jesus Christ pala ang tumubo sa ating mga kasalanan na dapat tayo ang tumanggap. Kung hindi si Jesus, kung dapat tayo. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kung gaano tayo inibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan. Yan lang po ang aking masasabi. Sana po magbasa po tayo, basahin po natin at pag-aralan ang Biblia. Kailangan po natin yan. Ang mga bagay na ito ay pinapahalaga ng taong hindi kumikilala sa Diyos, ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kailangan po talaga natin ito. Kailangan natin yung mga bagay na ito na basahin natin at pahalagahan. Kasi hindi talaga tayo, kumbaga, alam ng Ama na nasa langit na kailangan talaga natin ito. Kasi kung wala tayong alam, hindi po talaga natin malalaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos or inibig ng Diyos. O, di ba? Pagkakilala sa pagmamahal ng Diyos at pagsunod sa pagtulad kay Kristo. Yan, kailangan natin maging banal na katulad ni Kristo. Ayan. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kasi, ang kapangyarihan niya sa banal na kasulatan, matagpuan natin ng isang mahalagang bagay sa Joshua, yung wag mong kaliligtang basahin ang aklat ng kautusan. Nakasulat po talaga ito, kumbaga, kautusan na po talaga ito sa atin. Kumbaga, wag mong kaligtaan, di ba? Wag mong kaligtaan na basahin ang aklat ng kasulatan. Ibig sabihin, kailangan po talaga nating magbasa pala, kumbaga kung sa command po talaga ito or ng Panginoon na para malaman po natin kung gaano tayo kahalaga at inibig ng Diyos. Hindi natin malalaman kung wala po tayong napag-aralan, napakinggan, or binasa. Yan lang po. Thank you for watching everyone and God bless.